Ito yung mga teams na inaasahang magiging champion contender o mas lumakas pa simula nang manalo sa off-season trade na to at makakuha ng mga players mula sa star, superstar o role player na malaki ang magiging impact sa kanilang roster. Patapos na ngayon ang introduction para sa off-season trade na to at kompleto na rin yung mga team sa pagkuha ng mga players, pero siguradong araw na may mga teams pa rin na maghahabol sa isang mabigat na trade. Last season ng problema ang LA Clippers sa playoffs run nila kontra Denver Nuggets dahil sa pagkawala ni Ivica Zubac. Si Kawhi at si Harden na inconsistent ang natira sa laglagan na to. Kaya naman tinalo sila ng Denver dyan sa playoffs run. Halos bumaba kasi ng 12.8 points kada 100 possession ang net ratings ng Clippers since nang nawala si Ivica Zubac. Meaning na malaki ang impact sa pagkawala ng center na to pagdating sa offensive depth nila. Efficiency ng Clippers ang masyadong araw bumagsak kahit na meron pa silang Kawhi at Harden sa loob ng court. Nakuha ngayon ng Clippers si Brook Lopez at trade acquisition naman ni John Collins sa Utah Jazz na mismong dahilan kung bakit biglang napabilang na ngayon ang LA Clippers sa isa sa pinakamatibay na frontcourt sa Western. Parehong may kakayahang magbigay ng spacing si Lopez at Collins at noong nakaraang season pa, umangat itong si John Collins ng 39.9% mula sa 3-point line mula sa karir niya na 3.7 lang. Kaya nga mas lumalim pa ngayon ang efficiency nito per game. Kinuha nila si Lopez at Collins para magkaroon ng backup na mas maaasahan pagdating sa paint protector sa court. Brook Lopez ang backup ni Zubac. Ayaw na nga ng mga tumangyari ulit sa kanila ang nangyari sa playoffs run nila kontra Denver. Kung gusto naman nila ng mas malalim pa na spacing at ability na mag-switch, mas maaasahan nila dyan itong si Collins at additional pala dahil malaki rin ang matutulong yan para sa duo ni Kawhi at Harden. Nakuha pa nila ngayon sa 2 years deal ang veteran guard na si Bradley Beal na mas bubuo ng Big 3 ngayon para kay Kawhi at Harden. Kaya nga nakikita na mas mataas ang potensyal ng Clippers na lagpasan ang playoffs round nila na naabot last season para sa bagong season na to na darating. Ang Lakers hindi naman totally ngayon naghahabol sa pagiging champion contender, pero nakikita pa rin na may kakayahang sumabay yung mga to sa Western Conference. Si Luka nasa magandang conditioning na, si LBJ may report na ngayon na magi-stay pa sa Lakers kahit na isang season dahil wala na tong extension contract para sa 2027. Nakuha nila si DeAndre Ayton na sinasabing sagot sa problema pagdating sa defensive depth, plus na-secured pa nila itong si Jackson Hayes bilang backup center at nakuha pa nila itong si Jake Larabaya na versatile wing na makakatulong nitong si Luka at Austin Reeves sa backcourt. Kaya ngayon nakikita na kung magiging consistent at mapapanatili ng Lakers ang magandang chemistry sa mga core nila, magagawa pa ng mga to na magdomina at sumabay sa Western Conference tulad nga ng magandang record na nagawa nila last season at umabot sila sa 3rd seed ng Western Conference mga pare koy. Nasolusyonan na nila ngayon ang problema pagdating sa starting center at kung maibabalik pa nga nila yung consistency nga raw nitong si Ayton pagdating sa depensa at opensa nung naglalaro pa to sa Suns, hindi nga raw malabo na mas maganda pa ang maging run ngayon ng Lakers para sa susunod na season. Pero hanggang ngayon naman nakikita na nasa high risk at high uncertainty, hindi matiyak ang trajectory ng Lakers para kay Luka at LBJ at malinaw na nasa surrendering o rebuilding plan pa rin ang Lakers ngayon. Ang Dallas Mavericks naman ang tinututukan ng mga headline dahil sa napakagandang kombinasyon ang nabuo ng mga to sa roster nila, na nagpapakita nga na balak ng mga to na paghandaan ang susunod na season at pati na rin ang magiging future ng team nila. Nakuha nila si Cooper Flagg na first overall pick na two-way player, mahusay sa depensa at malaki ang impact na mabibigay sa kanila sa opensa, at nakikitang magiging magandang kombinasyon at dominante yung trio nila ni Kyrie Irving at Anthony Davis. Kaya nga nakabuo nga raw ngayon ang Dallas ng Big 3 sa roster nila. Walang Kyrie Irving sa opensa ngayon ng Dallas Mavericks sa susunod na season dahil nga sa injury. Pero ang maganda nga dyan na ginawa ng Dallas kinuha nila itong si DeAngelo Russell bilang replacement guard at plus na i-reunite pa nila yan kay Anthony Davis. Plus nasa lineup pa rin nila sila Klay Thompson, Daniel Gafford, Derek Lively, Spencer Dinwiddie, plus rotation piece tulad nila PJ Washington at Max Christie. Kaya talagang sobrang solid pa rin nga raw ng roster ngayon ng Dallas even na hindi pa makakapaglaro agad itong si Irving.
Kaya ngayon nasa immediate contender ang Dallas mula kay AD at Russell kasama sila Cooper Flag at merong infrastructure sa veteran talent na kayang tumakbo once na maging healthy na si Davis at Kyrie Irving. Ang Rockets ang sumusunod ngayon dyan sa Dallas dahil nga sa big trade din na nagawa ng mga to. Isang trade na big trade din kaya nga deserve din talaga ngayon ng Rockets ang magiging magandang rin nila sa Western. Sinakripisyo nila sa trade ni KD yung dalawang core nila si Jalen Green at Dillon Brooks kasama yung 5 draft capital nila at mapapakinabangan ngayon ng Suns ang 10th overall pick mula sa 2025 si Kaman Maluwak. Ang Rockets last season merong 52 wins na nagdala sa kanila sa second seed ng Western. Tinalo lang sila ng Warriors sa playoffs run dahil nga nakikita na mga youngster ang nakapaligid sa roster ng Rockets kumpara sa Warriors na merong mga veteran superstar sa lineup. Kaya nga pinursige ng Rockets na makuha itong si KD sa trade bago pumasok ang trade deadline kahit na nagsakripisyo sila ng main core at draft capitals para nga maging magandang kombinasyon para sa mga youngster nila. After na makuha pa nila si KD, sinundan yan agad sa pag-sign ni Dorian Finney-Smith na isang 3-and-D wing na magiging kapalit nga nitong si Dillon Brooks pagdating sa depensa. Additional pa dahil may shooting sa threes itong si DFS. Sinundan pa yan ng trade para dito kay Clint Capela na center at maaasahan na sa pagdating sa defensive depth. Kaya nakikita ngayon na nasa magandang balanse na ang roster ng Houston Rockets mula sa mga star power nila si Durant, Sengun, Finney-Smith, veteran Sabi, VanVleet at Adams at yung coach stability structured na bubuin sa depensa nitong si Ime Udoka. Ang Denver ngayon gumawa ng trade para makuha itong si Cam Johnson mula sa Brooklyn Nets kapalit nitong si Michael Porter Jr. Nakuha nila itong si Valanciunas na center at magiging backup para kay Jokic. Katulad nga ng inaasahan dahil yan din mismo talaga ang gustong mangyari ni Jokic sa offseason na to. Makakuha sila ng center na makakatulong niya para lumakas ang defensive depth nila. Hindi naman ganon kabigat ang naging trade sa pagitan ni Cam Johnson at Porter dahil halos parehas lang nga raw ng positioning yung mga to, pero mas nakaluwag naman ang Denver sa ka-flexibility nila dito kay Johnson. Si Porter kasi ngayon pumapasok sa 40 million ang salary para sa 2026 to 27 season, samantalang itong si Cam Johnson pumapatak lang mula sa 21 to 26 million para sa Brooklyn Nets. Nakikita pa nila na magiging maganda yung kombinasyon nitong si Johnson para sa sistema ni Jokic. Mas naging maayos na ngayon ang 9 to 10 deep rotation ng Denver simula nang matapos ang off-season trade na to. Meron silang starting 5 kasama si Jokic, Murray, Gordon, Johnson at panimula sa mga bench. May improvement sa bench at quality minutes mula kay Valanciunas at Brown. Muntik ko pang makalimutan itong si Tim Hardaway na magbibigay ng mas solid para sa second unit nila na magbibigay naman kay Jokic ng ginhawa at pahinga para sa bench.